Huling Sabado na ng Pebrero, pero ang pagkakataong kumita at magtagumpay ay hindi nawawala. Tandaan, ang pagmamahal sa pangarap ay walang petsa. Ang tunay na forever ay ang sipag na nagmumula sa puso. Parang fishball pero pina-level up. Yan ang shabu-shabu balls. Ang iba, meron pang palaman, may cheese, mushroom at sauce. Sosyal! More or less, siguro around 70 to 100 ang nilabas namin. So in 21 days, ang nabenta namin is around 300,000. Binabalik muna namin siya sa company. Imbis na we invest the profit from last year, we had another cart. Di bali ng self-service at hindi fine dining dahil ang dinarayo talaga rito, pang malakasang steak. Na lumebel daw sa sarap ng steak sa restaurants? Steak na abot kaya? Sabihin mo sa akin kung ano yung lasa ng steak. Okay ma'am, sarap. Lambot. Masarap yung sauce niya. Talagang kumapit po sa meat. Pumapantay po ang kalidad ng product namin sa mga restaurants since ang gamit po namin talaga ay USDA. Pati po lasa, kuwang-kuwa po. Puhunan namin is around 90,000. Kumusta kita? 6 digits po. Sa catering business, hindi lang pasaharapan ng pagkain ng labanan. Kailangang may inihahain ding patok na gimmick. What? Try ng pagkain na kusang umiinit. Pagka sa mga meeting, gusto namin mainit pa yung pagkain. Nakaka-amaze po na may ganito pa lang. Once na nagutom ka ulit, pwede ka pa ulit kumain, tapos mainit pa rin yung masarap ang pagkain. Happy kang sila. We introduce the hot box para pag sinerve mo, the time na kakainin mo siya, maiinit mo na agad siya without the hassle of bringing it sa microwave. Tumaas talaga kami by 200% of sales. Lucky Charm bracelets o anting-anting, pagsuot ng pula, pangangati ng palad. Ilan lang ito sa mga pinaniniwalaang swerte ng mga Pinoy. Pagdating sa mga negosyo, meron din kayang swerte? Meet Andrea and Arvin, ang magkasintahang naging business partners dahil sa Lucky Pot. So in 21 days, more or less, ang nabenta namin is around 300,000. Pero hindi lang daw sila umasa sa swerte. May kasama rin siyempreng diskarte. Parang fishball pero pina-level up. Yan ang shabu-shabu balls. Bukod sa hango ang lasa at hugis nito sa mga sosyal na seafood, ang iba meron pang palaman, may cheese, mushroom at sauce. Sosyal! Mula sa Japan ang shabu-shabu. May isang hot pot o kumukulong sabaw sa gitna ng mesa kung saan sinasawsaw ang nilulutong karne, gulay at iba't ibang sahog. Kabilang na ang shabu-shabu balls. Pero hindi na lang ito sa mga restaurant makakain. Sa negosyong ito, ang mga shabu-shabu balls na siksik at juicy, pwede nang gawing merienda o iulam sa inyong mismong bahay o kung saan man abutin ng gutom. Kami mismo, buyers kami ng product. So we really just want to share it sa tao. It's already good on its own as a snack and then paired with rice. Tapos partnered pa with sweet chili signature sauce namin. Pop-up pa lang ang kanilang negosyo. Sa mga bazaar o event pa lang sila nagtitinda at wala pang permanenteng pwesto. For a limited time only ang atake. Kaya ang packaging nila talagang pinag-isipan. Nasa isip namin, pop-up ka, sa pop-up ka lang available, nag-sell ka ng food. So yung mga tao doon, mostly, ang tinitingnan is yung mga butingting, mga items. So ano ba yung way na magiging convenient for them, yung shopping experience. And yun yung may drink ka na, and then may snack ka pa on top, habang yung isang hand mo is free for shopping sa mga pop-up events. Napaka-convenient kasi parang halimbawa kung ganito lang na open naman, allowed naman na magdala ng pagkain, saka drinks. Actually, parang, alam mo, konti kayo tatapon to, iuwi ko, gagawin ko sa bahay. Ang tibay kasi niya, oh, galing, oh. 279 pesos ang kanilang grab and go snack. Meron din silang snack pot for 229 pesos at rice pot for 249 pesos. Solid. Hindi parang bulak. Solid yung laman niya. Kaya gusto siya ulamin. Tama sabi ni Andrea, yung mga bumabalik, may kanin na. Sobrang yung napaka-steady, ika nga
ano siya, yung hindi matitinag. Ang negosyong ito bunga ng babe time ni na Andrea at Arvin. Dahil kasi lagi kami nagde-date and then nagta-travel. So parang na-realize namin, lahat ng money palabas. So nag-iisip kami ng way, kailangan natin paikutin and be responsible with our money. Parang fishball pero pina-level up. Yan ang shabu-shabu balls. Bukod sa hango ang lasa at hugis ito sa mga sosyal na seafood, ang iba meron pang palaman, may cheese, mushroom at sauce. Mga shabu-shabu balls na siksik at juicy, pwede nang gawing merienda o iulam sa inyo mismong bahay o kung saan man abuti ng gutom. Kabubukas lang ng Lucky Pot noong papatapos ang nakaraang taon. More or less, siguro around 70 to 100 ang nilabas namin. Mainly sa stocks, no? Yung mga pagkain, yung food itself. Tapos yung mga condiments, sauces, mga lalagyan, yung mga packaging. Inisip nila kung paano masusulit ang kanya-kanyang skills para palaguin ang negosyo. Itong si Arvin may printing business ng minana mula sa kanyang pamilya. Kami na yung nag-manufacture ng booth itself. Tapos yung mga printables, yung mga ganon. Habang si Andrea naman ay bihasa sa marketing. I'm a market research practitioner. So yung expertise ko talaga, it's more on consumer understanding. Sa unang event ng Lucky Pot, kalkulado na ang galawan nila. So yung first event namin, placed kami malapit sa entrance. Assumption namin, kapag pumasok sila sa event, hindi pa sila ready to buy. Ready pa lang sila, nandun pa yung excitement, ang daming items, ikot tayo. So, nung time na yon, inisip namin, nag-prepare kami ng free ball coupon kasi bagong launch pa lang kami. Actually, parang free taste lang siya. Pero dahil meron kang coupon, parang may exchange ka of something. Ang gimmick na ito naging magandang buena mano sa kanilang negosyo. So, nag-create kami ng foot traffic doon pa lang sa entrance. Kaya, sobrang laki din ng payoff nun. Actually, from there, nakascore din kami ng mga events. Nag-reach out na yung ibang mga organizers to us. Sinisiguro nilang updated ang kanilang social media pages sa kanilang lokasyon. Kailangan maging flexible and mag-adapt sa market. It's really more on ano ba yung vibe ng moment. Sana ma-capture siya, ma-translate siya into photos, posts, and then yun, upload na siya. I try not to overthink too much. Marketing strategy, actually, parang it varies talaga kasi pop-up kami. So, iba-ibang venue, iba-ibang audience, iba-iba yung parang hinahanap nila. Ang maganda pa sa pop-up ang negosyo, napupulsuhan kung saan malakas ang benta. Parang ito na yung feasibility study namin eh. So, ngayon, may idea kami sa ang area ba kami malakas, saan hindi. Tapos ang isang advantage din, syempre, walang commitment pa. Mag-i-start ka pa lang ng business, hindi ka naman agad kukuha ng pwesto and mag-lease ka ng isang taon, right? Sa loob ng 3 buwan, maganda na ang takbo ng negosyo. So in 21 days, more or less, ang nabenta namin is around 300,000. Binabalik muna namin siya sa company. For example, imbis na we invest the profit from last year, we had another cart. Ang kita ng Lucky Pot hindi raw galing sa swerte, kundi sa pagiging madiskarte at sigurista sa kalidad ng produkto. Never skimp on the quality of your products kasi kahit na gayahin ka na ibang tao, kung hindi mo sila tinitipid sa lasa, sa quality, sa premiumness na talagang you're trying to sell, babalik at babalik yan sa'yo. Bukod sa pop-up events, tumatanggap din sila ng private event bookings. Pangarap din daw nilang magkaroon ng permanenteng pwesto at ipa-franchise ang negosyo. Siguro yung tip, humanap kayo ng mabuting partner. Kahit mahirap, minsan pagsabayin, may business siya, may work ako, tapos may business pa kami together. Dahil pareho kami ng values, hardworking talaga siya. Pareho kami na parang lahat ng opportunities na to, hindi lang to dahil sa hard work natin, it's also because guided tayo ni God and maraming nagpe-pray for our success. Teamwork
Teamwork makes the dream work. Yan ang napatunayan na magkasintahang Andrea at Arvin. At kahit sa larangan ng pag-ibig o negosyo, di dapat umasa lang sa swerte. Dapat gumawa at magtakda ng sariling kapalarang panalo. Sunog! Sa sobrang usok, mapapaisip ka, may nasusunog ba? Pero teka, walang apoy. Hindi rin ito kalan. Kaya paano nga ba napapainit ng usok na yan ang pagkain? Ngayon, kasi importante, hindi lang masarap. Gusto nila lagi may presentation. Yan na raw ang in ngayon sa catering. nang magtayo na ng sariling karinderya sina Carol sa Quezon City. Nagka-cater na rin kami noon. With the help of mama din. Yung mga suki niya, papakater sa amin. Kaya ba to ng anak mo? Hanggang noong 2017, lumago at nakapagpatayo na ng kanilang kauna-unahang restaurant sa Cainta, Rizal. Ang hirap lumaban sa food business. So, kailangan kung anong merong bago, itatry natin. So, talagang lakasan lang ng loob kung kakayanin mo talaga na mag-innovate. Sa catering business, hindi lang pasaharapan ng pagkain ng labanan. Kailangang may inihahain ding patok na gimmick. Isa sila sa unang nagpakilala ng self-heating party trays. What? Tray ng pagkain na kusang umiinit? Madadala mo siya kahit saan. So, ramdam mo, feeling mo nasa bahay ka pa rin. Kasi mainit yung pagkain, feeling mo bagong luto, tapos comfort food pa siya. Kaya nag-start kami na introduce ang hotbox. Kung kailangang warm welcome ang pag-iistima sa mga bisita, dapat nasing init daw ang mga pagkaing inihahain. Importante talaga mainit yung food kasi malalasahan mo talaga yung ingredients na inilagay doon eh. So ito, we introduced the hot box para pag sinerve mo, the time na kakainin mo siya, maiinit mo na agad siya without the hassle of bringing it sa microwave or reheat it doon sa pot. Chemical reaction daw ang dahilan kaya umiinit ang pagkain kapag nasa self-heating food tray. Kapag hinila ang tali, ma-activate ang self-heating mechanism sa loob ng kahon. Gumagamit ito ng espesyal na heating materials na kaya mag-produce ng init kahit walang apoy, gas o kuryente. Ang init na nililikha ay nagiging singaw na nagpapainit ng pantay sa pagkain. Sa loob ng halos 8 hanggang 10 minuto, maaabot ng pagkain ng tamang init at mananatiling mainit sa loob ng 30 to 45 minutes. It's just a steam that can heat up to 70 to 80 degrees Celsius. One-time use lang siya. Pero the good thing about the hot box, syempre, yung box niya pwede natin gamitin, and then syempre yung heating pad pwede natin siyang ilagay lang sa soil or kung saan na hindi nakaka-affect din sa ozone layer natin. Oh, naman dahil pagkain! Ano yan? Hi, hello. Ano to? May handaan daw po kami i-deliver. Nag-order sa inyo? Opo. Ang dami yan. Ano to? Ay, kare-kare po. Buttered chicken? Butter chicken, yes. Adobo ba yan? Adobo and binagoangan. Tapos yan, Meron pong palabok. Kaya alam, paano yan? So, di ba, di-deliver niyo? Paano yung pagdating doon, makamalamig na? Ay, hindi po. Iinit po siya ng kusa. Ano? May magic po Di dyan. ba? Yes. Pakalan ba kayo doon? Paano? Ang tawag po dito, self-heating tray. May something siya sa ilalim Na? pwede natin i-activate. So, isa pa ano yan? hihilain nyo po yan. Hihilahin lang natin. Ready? 1, 2, 3. Ipa. Yan. Okay. Hanggang may Hanggang may string. lilipad na yan, lilipad Oo, lilipad na. Lilipad na. Pwede na po yun. Naging saranggola. Ayan. Umuusok na po. Uusok na siya. Magic. Yes. Ingat po kayo, mainit yan. Parang nagpapakulo ka ng tubig, di ba? Tapos yung usok niya, mainit, ha? Sige, takpan na muna natin. Tatakpan po muna natin. Para tingnan ulit Para natin. mas mainit. Okay, Huwag ready? kayo kukura pa. Tara! Yan. Wow! Wow. Ang init pa. Lalo mo tuloy naamoy yung kare-kare. Ito pati ba yung size? Ito pong size na ito ay para sa inyo. Take out mo. O, ayan. Basta ang iinit yung pagkain, di iinit ulo niyo. Ito yung Ito na take out take mo. out ko. Bye!
Nagkakahalaga ng 1,200 hanggang 3,000 pesos kada party tray, kasama na ang self-heating food tray. Sa araw na ito, company lunch ang kanilang delivery. At heto na nga. Bowl, hit, and enjoy! Fresh ang food, masarap ang pagkain. Happy kami lahat. Maganda siya actually kasi lalo na pagka sa mga meetings, gusto namin mainit pa yung pagkain. So hindi lahat ng store may ganon. Nakaka-amaze po na may ganito palang store na once na nagutom ka ulit, pwede ka pa ulit kumain tas mainit pa rin yung food. Kumikita na raw sila ngayon ng 6 digits kada buwan. Nung nag-regular tray lang kami, tapos compared to self-heating tray, tumaas talaga kami by 200% of sales. Kailangan meron kang kakaiba sa business mo para makilala ka talaga. Pero kahit may mga bagong paandar sa negosyo, lagi pa rin daw isa sa alang-alang ang mga tauhan. Sila talaga yung backbone ng business namin. So, kahit ba sabihin mo na, yes, kami ang owner, pero of course, nakikita namin na talagang importante sila. Like, sila talaga ang gumagawa para dito sa business na to. Kaya't inaalagaan din namin sila. Masarap kainin ng mainit at bagong luto. Gaya rin ng pagninegosyo na mabilis tangkilikin kung ano ang bago. Kaya kahit anong gimmick pa ang isahog sa business, lagi pa rin tiyakin ang kalidad ng produkto na siyang binabalik-balikan. Tayo po ay nasa fine dining restaurant, di ba? Waiter, order na ako. My usual, medium rare, with a side of... Busina. Busina ng motor. Ba't ang ingay dito? Waiter! Order na ako. Ma'am, wala po kami waiter. Order na lang po kayo dito. So, walang waiter. Di bali ng self-service at hindi fine dining dahil ang dinarayo talaga rito, pangmalakasang steak. Na lumebel daw sa sarap ng steak sa restaurants? Steak na abot kaya? Bango nito, ha? Steak! Malambot ang baka, malasa, lasang mamahalin. Medium rare is okay kasi juicy siya. Sa kalsadang ito sa Sampaloc sa Maynila, mapapasirko kapag nadaan tuwing rush hour sa dami ng sasakyan. Sa lechonang ito sa kanto, may nagpapasirko-sirko rin. Hindi manok o baboy, kundi lechon baka steak. Hindi lang daw ito pangkaraniwang lechon baka dahil ang karneng gamit nila, steak grade. Yes po, pumapantay po ang kalidad ng product namin sa mga restaurant since ang gamit po namin talaga ay USDA. At pati po lasa, kuwang-kuwa po. Imbes na manok o baboy, baka ang napiling lechonin ng 34 na taong gulang na si DJ. Bihira pa lang po ang nagbebenta ng roast beef. Hindi siya yung katulad na makikita mo sa lahat ng kanto. May makikita kang lechon manok, liempo, mga ganon. Bihira lang po ang lechon baka, kaya yun po ang napili namin. Naisipan daw niya itong inegosyo dahil sa mahal ng steak sa mga restaurant. Why not mag-start tayo ng lechon baka steak business para ma-serve natin sa lahat ng Pilipino na mura, na yung quality hindi siya nabawasan, premium pa rin. Beef belly o yung karne sa tiyan ng baka ang ginagamit ni DJ para sa kanyang steak. Malasa ang parting ito dahil sa taba. Like po ng baboy, yung ginagamit talaga sa paglilechon is mostly yung belly part, liempo. So ayun din po ang napili namin kasi malambot po ang part na belly. Imported pa raw mula Amerika ang kanilang mga karne at pasado raw sa USDA o United States Department of Agriculture. Nag-try kami local beef ng USDA, maraming type ng beef. So tinry namin kung gaano katagal lutuin. So napili namin talaga yung USDA, siya yung pinakamalambot. Tsaka mabilis lang siya maluto. Pag sinabi na ang karne ay USDA, ano bang ibig sabihin nun? Pag sinabi mong USDA ang karne,
Carefully inspected na po siya ng USDA. Kine-check po nila kung ano yung quality. May 3 quality grade ang mga karneng dumaan sa USDA, depende sa marbling o kombinasyon ng laman at taba. May prime, choice, at select. So ang quality ng meat namin is choice or higher. So ano na po siya, malambot po talaga. Dagdag sarap pa raw ang sikretong marinade na si DJ mismo ang nagtitimpla. Papahid lang, tapos Then pwede na po siyang ituhog. dami mong Marami, herbs marami pa akong nilagay dyan. Saka ito tutuhugin ng stainless steel rods at pwede nang ihawin kapag may umorder. Saglit lang po siya, depende sa doneness. So around... Sa doneness. Opo. Halimbawa yung well done. Yun po pinamatagal. Magkano? Ilan? Mga 10 to 15, depende. Matagal ba yun? Matagal na yun sa ibang tao dito. Talaga? Nagmamadali. So pag medium rare, gaano katagal? Pag medium rare, around 5 to 8 minutes. Ang isang order o 280 grams ng lechon baka steak, nasa 329 pesos at kasya na raw ito para sa 2 tao. Pa-experience natin ng fine dining sa ating mga kapuso dito sa bahagi ito ng Sampaloc. Fine dining sa tabi ng kalsada. Nakapag-fine dining na ba kayo? Yes, no. Fine dining? Wow! Pa-experience na si sir sa fine dining. Sabihin mo sa akin kung ano yung lasa nung steak pang fine dining. Okay ma'am, sarap. Lambot, kahit yung pagkaluto. Huwag niyo ano si sir dahil si sir ay sanay mag-fine dining. Fine dining naman to sir, di ba? Meron lang tayong mga motorsiklo. Saan ka naman nakakita ng fine dining na may dahon ng ipil? Kung mag-alala, walang bayad yan. Masarap. Talagang pang-fine dining. Po, talagang yung sauce niya, talagang kumapit po sa meat. Pasado? Okay, fine dining natin. Kung gaano kadaling maluto ang lechon baka steak ni DJ, ganon din kabilis nagustuhan ng tao ang kanyang produkto. Marso noong nakaraang taon, nagsimula lang sa maliit na ihawan sa La Union ang kanyang negosyo. Puhunan namin is around 90,000. Ipinambili niya ito ng griller, mga sangkap at ipinagpagawa ng pwesto. Wala pang 1 taon, napalaki na niya ito at nadala sa Maynila. Meron pa kaming 3 branches sa La Union, 3 rin po sa Metro Manila, and 3 pong ongoing sa mga franchise namin, dito rin po sa Metro Manila. Bali, magiging 9 na po. Doble kayod ngayon si DJ dahil bukod kasi sa negosyo, may online corporate job pa siya bilang network engineer. Handa siyang gawin lahat lalo't lumalaki na ang kanyang pamilya. So ngayon, in less than a year, kumusta kita? 6 digits po a month. Ngayon mag-franchise ka na kasi maraming interesado. Marami po, marami. Talaga? Tsaka, ayun nga, ongoing pong nag-aanap yung mga franchise ng mga pwesto. Hindi makakamit ang tagumpay sa negosyo kung di ito sisimulan. At kahit laging may banta ng pagkatalo, go lang at sumubok magtagumpay para ikaw mismo ang magsasabi sa iyong sarili ng well done. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam at laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!